Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan ating itong kukunin sa Kawikaan, Kabanata 10, talata 28. Ang sabi po dito, ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kawakasan, ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuring pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Dito makikita natin na yung matuwid na tao at ang masamang tao ay meron silang inaasahan. Diba? Kunyari, ilagay natin kapag dalawang tao mahirap, yung mabuti at masama, para yung mahirap yan. Siyempre, umaasa yan na pagdating ng araw ay guminawa sila sa buhay at maranasan ang mariwasang pamumuhay. Pero siyempre, alam naman natin na kapag matuwid na tao, handang humarap sa mga pagsubok yan, kahit pa maghirap, kahit pa magsakripisyo, kahit maliit lang yung kanyang kikitain, pero hindi mag-iisip na manglamang yan. Diba? Hindi yan mandaraya, kundi lalaban siya ng patas, lalaban siya ng tama. Pero yung masama naman, siyempre, umaasa rin niyang yumaman, pero dahil nga masama yung kanyang pamamaraan. Kapag nagnegosyo yan, malamang maraming daya. Diba? Yung mga gulay ay talagang binabasa, no? Para pag kinilo, medyo mabigat. Diba? Doon sa mga isda naman, di ba, nilalagyan ng mga iba-ibang kulay para magmukhang sariwa. So, siyempre, kapag yun ang pamamaraan mo, bandang huli, talaga maghihirap ka rin. Kasi bakit mawawalan ka ng customer? Mawawala yung tiwala ng tao sa iyo. Maybe ngayon, nakabenta ka ng malaki. Pero sa susunod na mga araw, makakabenta ka pa kaya uli. Di ba? Babalik pa uli kaya yung mga taong bumili sa iyo. Kung nakita nilang niloloko mo sila at hindi ka tapat at hindi ka totoo sa pakikipag-deal mo sa ganitong mga tao. Kasi napakalaga kasi yun na makuha mo yung tiwala ng mga tao. Kaya makikita mo may mga taong dumaan sa hirap pero nanatili silang matuwid, nanatili silang pinangalagaan yung kanilang reputasyon, yung kanilang pangalan. Kasi itinuro sa kanila, lalo naman, di ba, sa atin, ng mga Pilipino, itinuturo yan kahit na asin lang yung kakainin mo, at least hindi galing sa nakaw. Kasi ano na yun karangalan na yun hindi mo dapat ikaya yun kung kahit asin lang yung nakain mo, yun yung ulam yun. As long naman na hindi ka nagnakaw, hindi ka gumawa ng masama, kaysa naman na baboy yung kinakain mo, mga karne, masasarap na pagkain, kung nakuha naman sa panglalaman, panluloko ng kapwa, hindi maganda. Mahirap kasi yung pundasyon mo no? Kunyari, sumikat ka man, ilagay natin, sumikat pa man, guminawa yung buhay mo. Pero kung kinuha mo yun, yung pundasyon na itinayo mo, ay dahil ginawa mo sa masama, hindi matibay na pundasyon yun. Hindi talaga magtatagal yun. Darating at darating ang time, mabibisto, aanihin mo ang lahat ng masasamang itinanim po natin. Aanihin mo lahat ng masasamang itinanim mo. At makikita natin, yung mga tao naman na nagsusumikap, no, napatuloy silang umaasa sa kabila na ilang beses na silang nag-fail, no, nabigo, pero nagpatuloy sila. Hindi nila inalintana yung mga pagkabigong yun, kundi ginamit nila bilang stepping stone, nagbigay sa kanila ng more pa na inspirasyon na magpatuloy. Parang ganun din yan sa sports. Lahat naman lalaro ay gustong manalo. Pero kung yung pagkapanalo mo ay dahil lang sa suhol o kaya ay nandaya ka, walang karangalan doon. 'Di ba? Kasi hindi ka talaga totoong manlalaro. Kahit na sabihin mo pang ikaw yung nag-champion, pero kung ginamit mo lang naman yun sa pandaraya, walang nakakabilib doon. No? Hindi kahanga-hanga yung ginawa mong yun, di ba? At hindi mo rin siyempre may pagmamalaki.
May pagmamalaki mo ba sa anak mo yun? No? Sasabihin mo ba sa anak mo, nak, nanalo ko, sinandaya ako. Di ba? So, hindi ano eh. Hindi rin maganda yung kahinatnan sa bandang huli. Kaya nga sabi niya, hindi magiging maganda yung dulot kapag yung pag-asa mo yun ay kaakibat yung mga maling pamamaraan mo. Hindi magkakaroon ka lang ng kabiguan. Kaya siyempre, maraming nabibigo ng mga tao kasi nga mas inuna ang ang pagiging tuso. Yeah? Mas inuna yung pang sarili nilang kagustuhan, yung panglalamang sa kapwa. Ngayon, nai-enjoy mo. Kumikita ka. Pero hanggang kailan? Pero may mga tao na nagsusumikap na talagang may mga tao na nabibiyayaan din kasi na may mga mayayamang mga tao na nakita nila yung pagsusumikap ng isang tao. Meron nga tayong kapatiran na nagmamassage ngayon, no? Pero yung nagpaaral sa kanya, yung boss niya. Yung boss niya dating yun, may maraming mga business. Tapos meron ding massage. At kasi rin siya, IT rin siya. Marami siyang mga kahit paano skill. Kapag kailangan na mayroong i-fix sa computer o kaya mayroong aayusin, tatawagan siya ng boss niya. Dahil malapit na yung bahay niya doon sa trabaho nila, minsan napifix niya lang ng mga 10 minutes, 15 minutes, tapos na. So ginagawa ng amo niya, binibigyan siya ng pera. Pero hindi niya tinatanggap. Hindi niya tinatanggap. Kaya sabi niya, ano lang naman, madali lang naman eh. Pero siyempre sa iba, isipin yun. Bakit di mo tinanggap? Pinagtrabahuan mo naman yun. Kung tumawag sila talaga ng mga expert, mas malaking gagastusin nila. Pero sa kanya, hindi niya tinatanggap. So, ang ginawa na lang ng amo niya, yung in-increase na lang yung sweldo niya, di ba? Kung binigyan ka mo ko niya, binigyan ka ng $50 o kaya kahit $100 pa, isang bagsakan lang yun. Pero kung yung ginawa ng amo mo, dinagdagan ka. Kahit ilagay pa natin kahit $1 lang, no, ba? Yung idinagdag sa iyo. Makin mo sa isang taon, mas malaki pa ang tuloy-tuloy yung biyaya na tinatanggap mo. No? Pero kung nasilaw ka lang dun sa 100, edi wala na, di ba? So, siyempre, nagganap ng pamamaraan yung amo niya eh. Sabi, paano kada utos ko sa taong ito, hindi niya tinatanggap yung ibinibigay ko. So, yun lang, tinaas yung kanyang sweldo. Tapos, nag-decide nga siya na mag-aral. So, yung yung boss niya na yung nagpag-aaral sa kanya, libre pa. Kasi bakit? Kasi nakita na napagkatiwalaan siya ng amo niya. Kaya nga na nagpaalam siya, naunawaan din ng amo niya kasi sabi niya, mabuti kang tao. At siyempre, alam niya may pamilya rin. May kita mo yung kabutihang ginagawa mo, basta lumalaban ka ng patas, ginagawa mo yung nararapat na dapat mong gawin. Siyempre, lahat tayo may pangarap sa buhay. Diba? Na guminhawa, magkaroon ng sarili nating tahanan, mabili natin yung mga bagay na gusto natin. Pero mga bagay na ito, kung gusto talaga nating makamtan, kunin natin sa tamang pamamaraan. Sa matuwid na pamamaraan. Kasi may mga taong nakakakita rin naman ng ating ginagawa. May mga tao talaga na pinagkakatiwalaan ng kanilang mga boss. Kasi bakit? Kasi napagkatiwalaan Di ba? Kunyari, nagtatrabaho ka sa isang bahay. Minsan, ina-allowed lang ng Minsan, tinitest ka. Iiwanan ng pera, o kaya mga alahas. So, titignan nila kung mapagkakatiwalaan ka. Kung nang inisip mo lang agad, gusto mo lang yumaman. Di ba? Yung chance na yun. O, hindi mo alam. May mga CCTV pala, no? Inaano ka lang, tinitest ka. Bigla kang bumagsak sa test na yon. So, nasayang yung opportunity sana. Kasi minsan ng tao kasing masama, kaya nabibigo sa buhay kasi iniisip lang nila yung kikitain ngayon. Di ba?
yung magandang benepisyo ngayon, pero hindi niya iniisip ano ba yung mangyayari sa kinabukasan, sa mga darating na panahon. Kaya yung taong matuwid, makikita natin, ang sabi doon ay maganda ang kanyang kawakasan. Yung ending ng buhay mo maganda. Happy ending. Hindi malungkot yung magiging ending ng buhay po natin. No, nandun yung tagumpay, hindi lamang ikaw yung magtatagumpay eh. Kasi yung matuwid na pamumuhay mo, hindi lang naman ikaw yung makakabenepisyo, kundi pati yung mga anak mo at susunod sa yapak mo, sa lahi mo, di ba? Sila mismo makakabenepisyo rin na magandang pamumuhay na ipinakita mo. Kasi nga minsan yung pangalan mo pa lang pag mapagkakatiwalaan ka no? Pwede ka na magano minsan sabi mo, oh sige sagot ko na yan, ako na bahala diyan. No, yung taong yan sagot ko na yan sa iyo. So kapag ikaw yung nagsabi at maganda yung pangalan mo, yung taong sinabihan mo na ikaw nang bahala, magtitiwala kasi bakit? Kasi kilala ka di ba? Pero kung hindi maganda yung reputasyon mo, pag sinabi mo, ako na bahala sa taong yan, malamang duda yan. No? Sabihin niya, yun nga yung problema kasi ikaw yung bahala di ba? So may kita mo mga kapatid, lahat naman tayo may hinahangad, meron tayong ninanais, meron tayong gustong marating sa buhay po natin. Lahat naman tayo kaya nga tayo nabubuhay sa mundong ito, nagpapatuloy naman na bubuhay dahil meron tayong pag-asa Kaya nga kahit anong hirap ng buhay, kahit may mga pagsubok, may mga suliranin, may mga problema tayo na hinaharap sa araw-araw ng ating buhay, bakit patuloy tayong nananatiling bumabangon? No? Pumapasok sa mga trabaho natin, kumikilos, gumagawa, kasi patuloy tayong umaasa Kasi pag nawala na yung pag-asa, kapag nawalan ka na ng pag-asa, wala na, yun na, tapos na. Diba? Ang umaayaw, sabi nga, hindi nagwawagi. Pero ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Pag nawalan ka na kasi ng pag-asa, wala na Parang isinuko mo lang lahat. Parang tinanggap mo na sa sarili mo, wala nang chance sa buhay ko. Hanggang tumanda na lang ako, ganito na lang talaga buhay ko. Wala na akong mararating. Diba? Yung iba naman, humahawak sa kumakapit sa patalim. Kasi siyempre, yung demonyo, nandyan talaga yan Ididisip ka. Sabi ng demonyo, wala ngayon lang naman to Sasayangin mo ba yung pagkakataon? Diba? Wala naman nakakakita sa iyo. Minsan ganun yan. Unti-unti, ba't mamaya, wala na. Nasanay ka na gumawa ng masama. At pagdating ng araw, pagsisisihan mo talaga. At yung mga naipundar mo, masisira lang din. Mawawala rin. Sa isang iglap, pwedeng mawala ang lahat ng bagay. Kapag umasa tayo sa mga bagay na sa masasamang pamamaraan at mga plano, mabibigo lang tayo Walang magandang patutunguhan ang lahat ng ating ginagawa. Kaya mahalaga, patuloy tayong umasa sa Diyos. Gawin natin yung kanyang kalooban, hingin natin yung kanyang patnubay, yung kanyang paggabay sa bawat isa sa atin. Bigyan tayo ng lakas ng loob, ng katatagan, na hindi tayo madala sa anumang mga tentasyon, pandaraya, o pagkasilaw sa kayamanan o katanyagan sa mundong ito na pwedeng i-offer ng kaaway para dumiko tayo ng landas na hindi tayo mamuhay sa katwiran ng Diyos. Kaya kasabi ng Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Unahin natin yung kanyang kaharian, yung kanyang katwiran, at ang lahat ng desire ng puso natin ay ipagkakaloob sa atin ng Diyos. Kasi pag inuna natin yung righteousness ng Diyos, yun naman ang gusto ng Diyos Diba? Hindi, pag sinik mo yung righteousness ng Diyos, yung katwiran, wala kasing iisiping masama Lahat puro kabutihan. Diba? Hindi ka mandaraya, hindi ka gagawa ng kalokohan. Ibig sabihin, mabuti yung magiging hangarin mo. Kaya lahat ng yun, ibibigay, ipagkakaloob sa iyo ng Diyos.
Kaya nga yung katwiran niya dapat nating sikapin Di ba? So dito mga kapatid, no, lahat tayo kung tayo mawawala ng pag-asa at kung tayo may umaasa at may gustong kamtin o marating sa buhay natin, kunin natin ito sa matuwid na pamamaraan upang tayo ay magtagumpay at ang ating katapusan ay isang happy at mapagpalang katapusan. So yun lang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.